Gusto mo bang mag-alaga ng livestock? Yan din yung gustong-gusto kong tanong dati. Pero ang napili ko, manok. Bakit manok? Sa ibang livestock, kailangan ng malaking lupa, hektaryang lupa. Dito sa pagmamanok, kung meron kang 3 square meter, makakaalaga ka na ng 2 manok. Halos lahat din ng religion gustong-gusto ang manok. Kaya kahit anong lahi mo, talagang kakain ka ng manok. Hindi ito kailangan ng malaking pabahay. Yung iba kasi gumagastos talaga na concrete. Dito sa manuka namin, kukulambar at yero lang, okay na okay na. Sa ibang livestock, hindi pwede ito. Dapat talaga konkrito. Yung ibang livestock, kailangan ng bakal para hindi makawala ang kanilang mga alaga. Para din sa akin, manok ang pinakamabilis paramihin. Hindi naman lahat ng manok natin nangingitlog araw-araw, pero everyday meron tayong nakokolekt na itlog. Dahil din ito sa tulong ng mga incubators at bagong teknolohiya. Kahit everyday pa, pwede kang magpapisa ng mga sisiw. Pero dapat, everyday din po yung paglo-load sa incubator ng itlog. Every 18 to 21 days, may mga napipisa na pong mga sisiw. Kaya kapag everyday ka naglo-load sa incubator mo, everyday talaga makaka-harvest ka ng sisiw at everyday pera dito. Yung kinagandaan din dito sa pagmamanok, hindi masyadong magastos yung pakain. Dahil yung commercial feeds po namin, hinahaluan namin ng mga organic formula. Sa ngayon kasi, yung isang sako ng commercial feeds is almost 2,000 pesos at yung organic po nasa 1,000 pesos lang or mababa pa. Yung ibang livestock, yung mga kumakain ng damo, paano na lang kapag tag-init, walang damo? Halos sa mga grass eater na livestock ay malalaki talaga. Kaya kapag tagtuyot, wala kang ibang choice kundi pakainin sila ng feeds. Kapag meron kang 10 heads nun, ilang sako kaya yung mauubos mo sa isang araw? Kung damo lang ang pag-uusapan, kumakain din po ng damo ang ating mga alagang manok. Kaya kapag gusto nyo ng merienda para sa kanila, pwede nyo silang bigyan ng damo. Yung kinagandahan pa dito sa Pilipinas, marami mga poultries dito at meron silang mga excess na feeds. Yung feeds na malapit na ma-expire pero pwede pang gamitin dito sa ating mga alagang manok. Napakaganda din ng market nitong manok. Mas mura kasi yung per kilo nito kumpara sa ibang livestock na nakasanay na rin natin. About naman sa sakit, maganda po ang resistensya ng ating mga alagang manok. Tsaka higit sa lahat, meron pong vaccine ang bird flu or aratay. May mga vaccine din para sa mga malalalang sakit. Hindi po matrabahoso itong pag-aalaga ng manok. Mas mabilis ang pera dito at mababalik agad ang investment mo. Kapag nag-aalaga ka rin ng manok, hindi ka magugutuman dito dahil meron itong egg production at saka meat production. Hindi din po malangaw at mabaho itong pagmamanok dahil meron po kaming organic na minimix sa aming feeds. Nagsasanitize lang po kami dito once a week. Pinag-aralan ko halos lahat ng livestock at manok yung napili ko. Dahil kung ikukumpara ito sa karne ng baka at saka sa baboy, mas masustansya ang karne ng manok. At kapag mas maraming manok, mas masayang tignan. Bawat isang manok katumbas ay pera. Mas masaya din ang farming kapag yung pera mo gumagalaw talaga.